Ginang Vance. Nandito na po ang lahat ng abogado natin. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan ninyo, Ginang Vance. Dalawang bagay. Gusto kong magdiborsyo. Gusto kong umalis ang asawa ko sa kasal nang walang anumang makuha. Nauunawaan po, bago kayo dumating, naisapinal na namin ang lahat ng ari-arian sa pangalan ninyong dalawa. Real estate, stocks, funds, offshore trusts pati ang mga mamahaling kotse sa pangalan niya. Mababawi natin ang lahat. Pero tungkol sa custody ng anak ninyong babae. Sa kanya mapupunta ang custody ng anak ko. Kung maaari, gusto kong legal na putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ginang Vance, maaaring maging mahirap iyan kung iisipin ng hukom na kusang loob mong binigay ang legal na pangangalaga. Maaaring makasama ito sa kaso ninyo sa paghahati ng ari-arian. Iyan ang problema ninyong lutasin, hindi akin. Akala ng lahat, wala akong puso, pero walang nakakaalam na matagal ng bulok ang pamilyang ito. Ang anak ko, wala siyang iba kundi isang parasito na aking pinalaki. Anong silbi ng pagpapanatili sa kanya? Isang linggo ang nakalipas. Chloe, tingnan mo ang lahat ng masasarap na pagkain na inihanda ng nanay mo para sa iyo. Lagi akong abala sa trabaho. Ngayong tapos ka na sa mga exam mo, kailangan nating pakainin ng maayos ang katawan mo. Nanay, magkano ang halaga ng lahat ng pagkain na ito? Ah, wala yan. Ilang libong piso lang. Basta't magustuhan mo, yun lang ang mahalaga. Ito, kumain ka na. Ikaw na lang ang kumain yan. Hindi ko kaya. Anong problema? Hindi mo gusto? Noong hihiram ako ng pera para sa pagpapagamot ni Leo, hindi ka nagbigay ng kahit isang sentimo. Pero ngayon, para lang sa isang kalokohang pagkagusto, gugugol ka ng ilang libong piso sa pagkain ng walang pag-aatubili? Paano ka nagkaganon kasakim at kalupit? Ano? Ako ang tinatawag mong sakim at malupit. Ano pa ba ang tawag doon? Naghihirap si Leo sa bahay ngayon dahil hindi niya kayang magpagamot at gusto mong umupo lang ako rito, kakain ng mamahaling pagkain, at magsasaya? Hindi ba't guilt trip lang ito? Kung hindi yan pagiging makasarili, ano pa? Chloe Brooks, huwag mong subukang guilt-trippin ako. May sakit ang pinsan mong si Leo. Ako ba ang dahilan ng kanyang sakit? Ako ba ang nagpahirap sa kanya? Nagastos ko na ang mahigit 100,000 piso para sa kanila. Hindi pa ba sapat yun? Wala lang sa'yo ang mahigit 100,000 piso, di ba? Oo, wala lang sa akin ang mahigit 100,000 piso. Para sa pagpapagamot ni Leo ang perang yon. Pero sila, ginagamit nila yon para maglakbay at magsaya. Kumakain, umiinom, nagpapakasaya. Bakit sila ang nakakagawa niyon? Nanay, sabi ng doktor, kailangang manatiling masaya si Leo. Kaya ang paggawa ni Auntie Sarah ay para sa kanyang kapakanan. Tama na. Huwag mong sabihin hindi totoong may sakit si Leo. Kahit na totoong may sakit siya, wala siyang perang pangpagamot. Kasalanan ko ba yun? Sisihin mo ang tatay niyang lasenggo at sugarol. At ang nanay niyang tamad ng mahigit 1 dekada. Nanay, paano mo nasabi yon? Magkakapamilya tayo. Ikaw, paano ka naging ganito kasakit? Tatay, naririnig mo ba ito? Mahal, nagkagulo ang kapatid ko, aminin ko. Pero patay na siya. Bakit mo pa siya isinasali? Tungkol naman kay Sarah, nasa bahay lang siya para alagaan ang mga bata. Ano pa bang magagawa niya? Ikaw, respetuhin mo naman ang hipag ko. Ito ang asawa ko. Si Sarah lang ang iniintindi niya. Oo, sobrang hirap na ng pamilya ni Leo. Tapos ganyan ang sasabihin mo? Wala kang puso. Wala akong awa. Noong nakaraan, may dala kang asong kalye. Sabi mo kawawa. Ginastusan ko ng libo-libo para iligtas. Tapos noong nasa farm restaurant, magkakatay sana ng baka ang may-ari. Umiiyak ka't nagmamakaawa. Sabi mo kawawa, pinakiusapan mo akong iligtas. Kaya gumastos na naman ako ng libo-libo. Ano nangyari? Inalagaan mo ba ang aso? Inalagaan mo ba ang baka? Chloe, ang bait-bait mo, pero wala kang pananagutan. Sasabihin mo sa akin ang tungkol sa awa? Sige, napakabait mo. Bakit hindi ikaw ang kumita para iligtas si Leo? Tatay, tingnan mo si nanay. Tinawag niya akong mabait masyado.
Tama na. Mabait ang anak natin. Mabuting anak siya. Kung ganito siya kay Leo, tiyak na aalagaan din niya tayo pagtanda. Magpadala ka na lang ng pera kay Sarah. Tapos na. Panaginip mo yan. Kahit sentimo, wala. Sawa na ako sa'yo. Kung hindi ka magpapadala ng 1,000,000 piso kay Leo, mag-aayuno ako, mamamatay ako, panunumpaan ko. Chloe, anong ginagawa mo? Hoy, Tatay, sinuntok niya ako. Anak kita, hindi ba kita pwedeng suntukin? Victoria, baliw ka ba? Balis ako, loko-loko ako. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa anak mo. Sa bawat pagkakataon, naghahagis siya ng mga upuan at plato, at nagbabanta pa siyang magpapakamatay. Kung hindi natin siya didisiplinahin ngayon, masisira niya ang sarili niyang buhay. At tatanggapin mo lang yon. Gusto lang niyang tulungan si Leo. Ano ang mali sa ginawa niya? Anong pinagtatawanan mo? Richard, huwag mong isiping hindi ko alam. Hindi naman talaga may sakit ang pamangkin mo. Naghanap ka lang ng dahilan para makakuha ng pera sa akin. Para sustentuhan niyang tamad na si Sarah. Hindi ba tama yon? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinisikap kong huwag masaktan ang damdamin mo. Ayokong ilantad ka. Pero sobra na ang ginawa mo ngayon. Ginagamit mo ang anak natin bilang panakot. Halimaw ka. Anong ibig mong sabihin na ginagamit ko ang anak natin? Ako ay... Ano naman kung hindi talaga may sakit si Leo? Ano naman ang masama sa pagbibigay sa kanya ng kaunting pera? O pagtulong sa kanya ng kaunti? Ito ba ang mabuting anak na pinalaki ko? Sige. Tigilan na ang pagtatalo. Mahal, kahit ayaw mong magpadala ng pera kay Sarah, hindi mo dapat sinasaktan ng anak natin. Ganoon ba talaga kahalaga sa iyo ang pera? Sa paningin mo, mas mahalaga ba ang pera kaysa sa sarili mong anak? Tumahimik ka. Hayaan mong linawin ko ito. Mula ngayon, wala siyang makukuhang kahit isang kusing sa akin. Mas gugustuhin kong ibigay ang perang yon sa mga asong kalye kaysa magbigay ng 1 sentimo sa kanila. Napakasakim mo. Ang isang sakim at mapanirang tao na tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ina ko. Hindi ako karapat-dapat. Humanap ka ng ibang karapat-dapat. Richard, maghiwalay na tayo. Sa iyo ang kustodiya ng anak. Ayokong makita kayong dalawang tanga muli kailanman. Mahal, anong nangyayari? Paano mo nasabi yan sa harap ng anak natin? Hindi lang basta salita, seryoso ako. Gusto kong maghiwalay. Ngayon na. Sa'yo na ang anak. Akala mo gusto kong sumama sa'yo? Ako. Si tatay ang pinakagusto ko. Ang taong makasarili at mapanira katulad mo ay hindi karapat-dapat maging nanay ko. Umalis ka na lang. Narinig mo siya. Mahal, nagsasabi lang yan ng hindi naman totoo. Huwag mong isapuso. Umusog ka. Victoria, kung aalis ka ngayon, huwag ka nang bumalik. Nagmamalaki ka. Hindi titigil ang mundo kung wala siya. Sino ba ang tinatakot niya? Tatay, hindi naman talaga si nanay. Makikipaghiwalay sa'yo, di ba? Nangako siyang bibilhan ako ng bag na yon. Hanggang ngayon wala pa rin. Huwag kang mag-alala, Chloe. Lahat ng pag-aari niya, ayon sa batas, kalahati ay akin. Kung maglakas loob siyang makipaghiwalay sa akin, kalahati ng pera niya ay akin. Hayaan mo siyang magwala, hindi niya mababago ang batas. Ha? Kaya walang paraan para maglakas loob si nanay na hiwalayan ka. Kaya kapag bumalik siya ng nakayuko, hindi lang yung bag ang ipapabili ko sa kanya, pati ang limit ng supplementary credit card ko ay ipapadoble ko. Bilang bayad pinsala sa akin. Hindi lang yung bag. Titingnan natin na ang allowance ni Sarah ay madagdagan din. Ang nanay mo, kailangan lang ilagay sa lugar. Hayaan mo siyang mag-isip ng ilang araw. Babalik yan ng nakayuko, masunurin. At saka ang sambahayang ito ay mapapasa atin na. Tatay, tama ka talaga. Ito, kain ka. Ilang libong piso ang halaga ng mga to.
Victoria, kumain ka muna. Akin na ang sanggol. Halika, honey. Nandito na si Daddy. Ingat. Tingnan mo, kamukha ng mata mo. Magiging katulad mo siya. Paglaki niya, matalino at maganda. Nandito si Mommy, honey. Ingat, ingat. Ayan na siya. Ayan. Ha ha ha. Tingin dito. Wow! Ang galing! Ang ganda. Pasensya na. Pasensya na, honey. Sabi ng doktor. Nawala ang sanggol natin. Shh, okay lang. Shh, okay lang, honey. Basta okay ka, yun ang mahalaga. Pero ang doktor, sabi niya hindi na ako pwedeng magkaanak ulit. Ina, ayos lang iyan, Ina. Nandito pa rin ako. Aalagaan kita. Pangako. Ayos lang, Ina. Isang pamilya, namimili, nanonood ng pelikula. Ang saya, ang perpekto. May mga taong hindi karapat-dapat. Gago ka. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Miss Vance, may problema po ba? Magbuo ka ng crew. Pumunta kayo't linisin ang villa ko sa Rosewood Estate. Doon na ako titira. Anong ginagawa nyo diyan, Alice? Opo, ma'am. See? Kung napakasaya nyo bilang pamilya, ibibigay ko na sa inyo. Sarah, ikaw at si Leo ay pwedeng tumira na lang at manatili sa bahay ko. Wala naman si Victoria dito. Halika rito, Leo. Talaga? Ay, ang galing naman. Kung ganoon, hindi na ako mag-aatubili. Leo, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Maging komportable ka lang dito. Salamat, Chloe. Ay, ang bait talaga ng ating mahal na Chloe. Namana niya yan sa kanyang ama. Mabait ang puso. Richard, hindi naman talaga siguro gustong hiwalayan ka ni Victoria, di ba? Huwag kang mag-alala, Sarah. Nag-iinarte lang si Victoria. Hiwalay? Hindi niya kaya yan. Ay, baka menopause na lang ang nanay ko. Medyo nagiging mahirap lang. Ganoon lang yun. Bukod pa riyan, kung talagang hihiwalayan niya si Dad, hindi naman niya ako basta iiwan. Ayos lang yan. Malamang babalik din siya sa loob ng ilang araw. Pero paano kung ayaw na niya talaga kay Chloe? Hindi siya maglalakas loob. Pagkatapos ng huli niyang pagkalaglag, malinaw na sinabi ng doktor na hindi na siya pwedeng magkaanak. Kung isusuko pa niya si Chloe, maiiwan siyang mag-isa. Sino ang mag-aalaga sa kanya pagtanda niya? Matalino siyang babae. Maiisip niya yan. Richard Brooks, gago ka. Akala mo hindi kita hihiwalayan? Ah, oo nga. Yung pampalaglag na ibinigay ko sa'yo noon, pinainom mo talaga sa kanya? Matagal na yon. Bakit mo binabanggit ngayon? Yung gamot? Oo, ako ang nagbigay sa kanya. Kakabuntis pa lang niya noon. Sinabi niya sa akin na magkakaroon ako ng kapatid na lalaki o babae. Siyempre, ayaw ko yon. Ayaw ko nang may darating para hatiin ang yaman ng pamilya. Kaya ako na lang ang umasikaso. Pero yung gamot na yon, mabilis ang epekto. Dinala siya sa ospital ng gabing yon. Teka, ang pagkalaglag ko. Sila pala ang may gawa. Sige. Tapos na yon. Huwag na nating pag-usapan. Sa ilang araw, ika-18 kaarawan na ni Chloe. Plano kong maghanda ng malaking selebrasyon. Nakareserba na ako ng hotel. Tiyak na pupunta si Victoria, sigurado ako. Papalambutin ko lang ng kaunti at tapos na ang problema. Eksakto. Ito ang pinakamahalagang araw sa buhay ko at ako lang ang anak niyang babae. Paano niya malalampasan ang ganitong mahalagang araw? Richard Brooks, Chloe Brooks, kayong mga hayop. Sarah, Chloe, kain tayo sa labas para magdiwang. Ako ang bahala. Ayos!
Tara, Leo, kain tayo. Dara na. Richard Brooks. Chloe Brooks. Sinasabi ko sa inyo, babayaran ninyo to ng buong buo. Maligayang pagdating, Miss Vance. Maligayang pagdating, Miss Vance. Kumusta na yung bagay na pinagawa ko sa'yo? Miss Vance, tiningnan na namin ang lahat ng joint assets ninyo ng asawa mo. Nakuha na namin ang lahat. Sunod, kailangan na lang nating mag-file para sa diborsyo. Kumpiyansa kaming mapapaalis natin siya sa kasal ng walang anumang makuha. Pero pagdating sa pagputol ng ugnayan sa anak mo, baka komplikado iyon. Miss Vance, anak mo siya, pagkatapos ng lahat. Kung gusto mo lang, iwan ang kustodiya ng anak, talagang magagawa natin yon. Pero ang pagputol ng lahat ng ugnayan, hindi yun posible sa legal na paraan. Napakasakim at walang puso mo. Hindi ka karapat-dapat maging ina ko. Sabi mo mabilis ang bisa ng gamot na yon. Nasa ospital siya ng gabing yon. Chloe, anong lakas ng loob mong sabihin ako? Ay hindi karapat-dapat maging ina mo? Ang talagang hindi karapat-dapat ay ikaw. Kalimutan muna natin ang pagputol ng ugnayan. Bukod sa pag-iwan ng kustodiya sa kanya, gusto ko ring putulin ang lahat ng suportang pinansyal para sa kanya. Walang problema, magdi-18 na ang anak mo bukas, magiging legal adult na siya, wala ka ng utang na kahit isang kusing sa kanya. Mom, tapos ka na ba sa drama mo? Bukas na ang 18th birthday party ko sa penthouse ballroom ng Grandview Hotel. Hindi mo yon palalampasin, di ba? At si Mila, may coming of age celebration ang anak ko bukas sa Grandview Hotel. Kailangan kong sumama ka at ang team mo. Ipapahayag ko ng publiko ang diborsyo ko sa asawa ko at naiiwan ko ang kustodiya ng anak kong babae. Pero kung itutuloy mo yan, wala silang mapupuntahan. Tama. Gusto kong magwakas sila ng walang mapupuntahan. Ito. Chloe, hindi ba sobrang away na ang setup ng party na to? Narinig ko, ang renta pa lang ng lugar ay sapat na para sa isang taon nating tuition. Anong problema doon? Sabi ng nanay ko, minsan lang ako mag-18. Gusto niyang ibigay sa akin ang pinakamaganda. Hindi lang itong banquet hall. Nagpabook na rin ako ng afternoon tea sa Sky High Lounge. At mamayang gabi, may fireworks show. Sisiguraduhin kong nandito kayong lahat para manood. Fireworks? Dito mismo sa lungsod? Magkano naman kaya yon? Wala yon. Kung ang isang problema ay masosolusyonan ng pera, hindi yon tunay na problema. Manager. Parang naalala ko, meron kayong golden era na champagne tower service, di ba? At yung mga dinala mula sa France ngayong araw. Ang caviar. I-set up mo na lahat yan para sa akin. At saka, gusto kong lahat ng kaibigang darating mamayang gabi ay umuwing may party favor. Gamitin mo ang pinakamagandang gift boxes ng hotel ninyo. Miss Brooks, ang mga karagdagang item at serbisyong hiniling ninyo ay medyo mahal. Ayon sa patakaran ng hotel, kailangan namin ng advance payment na 50% deposito na aabot sa mga 300,000 piso. Akala mo hindi ko kayang bayaran yon? Heto, iswipe mo na lang. Miss Brooks, nakikiramay po ako. Nagpapakita ng insufficient funds ang card na ito. Hindi nag-proceed ang transaction. Hindi pwede yon. Ito ang supplementary credit card na ibinigay sa akin ng nanay ko. Siyang sira ba ang machine ninyo? O ano? Ilang beses na naming sinubukan, Miss Brooks. Gusto ninyong subukan ng ibang card? O baka naman kontakin ang inyong ina? Sandali lang. Tatawagan ko ang nanay ko. Paumanhin. Ang numerong iyong dinal ay kasalukuyang hindi available. Patay na siguro ang telepono ni Mom. Papunta na siya. Sino ang nambubuli sa ating Chloe?
Dad, Anong problema, Chloe? sabi nila kailangan kong magbayad muna ng deposito, pero hindi gumagana ang card ko ngayon. Anong nangyayari? Dito gaganapin ang debutante ball ng anak ko. Sa tingin mo tatakas kami sa bayarin? Tama, siyempre. Baka naabot na ang limit sa card ng nanay mo. Ayos lang. May pera sa account si Dad. Salamat, Dad. Salamat po. Chloe, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Para kang prinsesa. Ang sosyal ng banquet hall na ito. Malamang, malaki ang nagastos dito. Nagbibiro ka ba? Pagdating dito ni Mom, tiyak na babayaran niya ang lahat. Ay, tingnan mo ang nagawa mo. Paano ka naging pabaya? Lobo, gusto ko ang lobo. Anong big deal sa isang lobo? Pasensya na po, manager. Lobo. Magkano? Sagot namin. Mr. Brooks, Miss Brooks, tungkol sa florera na ito, pag-aari ito ng hotel. Ang amo namin ay nagpa-customize nito. Iisa lang ang ganito. Ang pagdala nito dito, kasama ang shipping, ay nagkakahalaga ng 188,000 piso. Magkano? 188,000 piso. Dad, 188,000 piso lang naman yan. Anong big deal? Tiyak na darating si Mom at babayaran yan. Sino ang nagsabing ako ang magbabayad? Mahal, nandito ka na. Alam kong darating ka. Tagapamahala. Tungkol sa nabasag na to, nalaman na ba natin kung sino ang may sala? Opo, ito pong batang bisita ang nakabangga sa poste at nakabasag. Mabuti. Ang nakabasag, siya ang magbabayad. Wala akong kinalaman dito. Naiintindihan ko po. Mahal, hindi sinasadya ni Leo yon. Paano mo naman basta-basta papabayaan? Ika, 18 kaarawan ni Chloe ngayon. Isang beses lang yan sa buhay. Tingnan mo, nandito lahat ng kaklase niya. Nahihiya ka agad siya dahil sa'yo. Ginagawa mo siyang katatawanan. Tatay, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Tingnan mo kung gaano siya kababaw ang kaluluwa. Sa tingin ko sinasadya niya to para hiyain ako sa harap ng mga kaibigan ko. At pinaghihinalaan ko siya rin ang nag-freeze ng card ko para hiyain ako sa harap ng mga kaibigan ko. Bukod pa riyan, bata lang si Leo. Talagang hindi niya sinasadyang basagin ang walang kwentang florerang to. Maliit na bata lang siya. Paano siya magbabayad niyan? Pamangkin mo siya. Paano ka naging ganoon kababaw ang kaluluwa? Tama. Sinadya kong i-freeze ang card mo. Sino bang nagbigay sa'yo ng karapatang mag-aksaya ng pera ko? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Hindi ako karapat-dapat maging ina mo. At sinabi mong ako ay isang makasarili at mapanirang babae. Sakto. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang ibig sabihin yan. Ako nga ang makasarili at mapanirang babaeng yan. Oh, Victoria, ayokong magsermon sa'yo, pero bata pa kasi. Ikaw ang matanda, dapat mas naiintindihan mo. Bata pa yan at mainit ang ulo, di ba? Bakit mo pa kailangang makipagtunggali sa kanya? Ikaw ang nakatatanda. Pakinggan mo ang payo ko. Ayusin muna natin ito. Okay, pamilya tayo. Walang samaan ng loob, di ba? Pamilya. Sino ang nagsabing pamilya tayo? Hindi kayo karapat-dapat. Ginamit mo ang peking medical records ng anak mo para lokohin ako ng mahigit 100,000 piso. Itinulak mo si Richard na ituring ako bilang personal niyang bangko. Araw-araw, ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya ko. Tama na yan, Victoria. Ano ba ang punto ng pag-uungkat sa nakaraan? Kahit na nagkamali ang bata at kahit na mali si Sarah, Kailangan ba talaga ang lahat ng ito? pamilya pa rin tayo. Hindi ba natin ito napag-usapan ng pribado? Bakit mo pa kailangang gumawa ng gulo? Pamilya? Anong pamilya? Sa loob ng maraming taon, nagsama-sama kayong lahat, kumapit sa akin tulad ng mga linta, at sinipsip ako hanggang sa maubos. Nasiyahan kayo sa komportabling buhay na ibinigay ko, habang ginagamit ang pinakamasasamang salita para saktan ako. Ang pamilyang ito? Matagal na kayong nagtulungan at binulok ito mula sa loob. Ikaw ang nagwala para sa diborsyo. Ikaw ang nagwasak sa pamilyang ito. Sige, kung ganoon ang pagtingin mo, ibibigay ko ang gusto mo. Richard, opisyal na tayong diborsyado simula ngayon. At ikaw, sasama ka sa iyong ama.
Tatay? Attorney Miller. Mr. Brooks, inatasan ni Miss Victoria Vance, opisyal akong naghaharap ng petisyon para sa diborsyo laban sa iyo. Mayroon kaming ebidensya ng iyong paglilipat ng mga ari-arian sa pag-aasawa at pagpapaubaya sa iyong mga kamag-anak na magnakaw sa kanya, kasama ang iba pang malubhang paglabag. Si Miss Vance ngayon ay legal na hinihiling na umalis ka sa kasal nang walang anumang makuha. Hindi. Hindi. Miss Brooks, ang dokumentong ito ay isang pahayag. Ito ang ipinag-utos ni Miss Vance na ipakita sa iyo, isang pahayag ng kusang pagtalikod sa kustodiya ng anak. Iginiit ni Miss Vance at kusang tinalikdan ang lahat ng karapatan sa kustodiya ng anak sa iyo. Sa madaling salita, mula sa araw na ito, ang lahat ng bagay tungkol sa iyong buhay, edukasyon, at anumang mga utang ay hindi na niya problema. Mula ngayon, sa lahat ng bagay, kausapin mo ang aking abogado. Mahal, pakiusap. Hindi na lang ba natin pag-usapan ito sa bahay? Bakit kailangan mong gawin ito sa harap ng lahat? Bakit mo ito pinalalala ng ganito? Ano ang iisipin ng mga tao kay Chloe? Paano naman ako? Paano ako haharap sa kanila? Mr. Brooks, kung may sasabihin ka, sa akin mo sabihin. Sino ka ba? Umalis ka sa harap ko! Magkakasabwat kayong lahat, di ba? Nung niloloko nyo ako, naisip nyo ba ang dignidad ko? Mama, anong nangyayari sa'yo? Dahil lang sa ilang beses kitang sinagot, ganito mo na ako tratuhin? Maghiwalay man kayo ni Papa, pero bakit mo ako pinababayaan? Hindi ba ako ang nag-iisa mong anak? Huwag mong sabihin na may ibang lalaki na nanggagaway sa'yo. Victoria, tingnan mo ang nagawa mo sa anak natin. Nag-aaway ang mga pamilya. Normal lang na magkaroon ng konting away, tama ba? Pero ayaw mong magpatawad. Kung kumalat ang balita, ano ang iisipin ng mga tao sa'yo? Eksakto. Kahit gaano pa kasama ang sitwasyon, hindi ka dapat gumawa ng eksena sa kaarawan ng anak mo. Nagdala pa siya ng abogado. Sinasadya niyang hiyain tayo. Mahal, nakikiusap ako. Itigil mo na ito. Kung yun ang kailangan, hihingi kami ng tawad sa'yo. Bayaran mo na lang ang florera. At ang pamilya natin ay makakapagdiwang ng kaarawan ng sama-sama. Tangako, makikinig na ako sa'yo mula ngayon, okay? Sige, kung gayon, kayong lahat ay lumuhod at magmakaawa. Anong ibig mong sabihin? Lumuhod kayo. Mama, nawawala na ba sa isip mo? Paano mo nagawang pati asawa at anak mo ay papaluhurin? Sobra na yan. Eksakto. Pamilya pa rin naman tayo. Sa huli, paano mo kayang apihin ng mga tao ng ganoon? Ano sa tingin mo ako? Ano sa tingin mo kami ng tatay ko? Mga aso ba namin? Para lang utusan kung kailan mo gusto? Victoria, sobra-sobra na talaga ang ginawa mo ngayon. Lagi mong sinasabi na ang dangal ng lalaki ay napakahalaga, lalo na kung asawa mo siya. At siya naman, sarili mong laman at dugo. Ang pagpapaluhod sa kanila, hindi ba't parang winawalang hiya mo lang at dinudurog ang dangal nila? Victoria, sumobra ka na. Ang pagbibigay ko ng paraan para umalis ka ay bilang paggalang sa pagsasama natin at alang-alang sa ating anak. Pero naglakas loob ka pa na humingi ng napakahamak na bagay? Tao ka pa ba? Magaling. Napakagaling. Ang inyo lang naman iniintindi ay ang sarili ninyong dangal, pero ang nararamdaman ko at ang hangganan ko, pwede nyo lang yapakan ng paulit-ulit, ganun ba? Ati, Miller, bilisan ang proseso sa korte. Ayokong may kinalaman pa ako sa kanila kahit isang minuto pa. Naunawaan. Victoria, huwag kang magmalaki. Kung wala ako at si Chloe, mag-iisa kang mamamatay. Gusto kong makita kung sino pang lalaki ang maglalakas loob na magkagusto sa'yo na hindi naman makakapag-anak. Hindi ako makapag-anak. Alam mo ba kung bakit ako hindi makapag-anak? Richard Brooks. Chloe Brooks. Kayong dalawa, wala ba kayong ideya? Anong ibig mong sabihin? Iyan ba ang sinasabi mo? Dahil sa mag-amang ito, kaya hindi siya nagkaanak? Diyos ko, kung ganoon nga ang totoo. Napakasama talaga ng mag-ama na iyon. Victoria, tumigil ka na. Tungkol sa huling pagkalaglag, aksidente lang iyon. Ayon nga mismo sa doktor, wala iyon sa amin. Dahil lang ayaw mo sa akin, isinisisi mo na ito sa akin? Wala naman akong sinabi. Bakit ka nagmamadali? May konsensya ka. Nanay, nagkamali ako. Bata pa ako noon. Hindi pa ako mature, magbabago ako. Pangako, magbabago ako.
Huwag mo sanang hiwalayan si tatay. Huwag mo sanang iwan ako. Victoria, nagkamali kami noon. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Si Sarah, hindi siya nakakita ng malayo. Si Richard, tanga siya. Si Chloe, hindi niya naintindihan. Pero tao lang tayo, nagkakamali, di ba? Tama ba? Pakiusap. Bigyan mo lang kami ng isang pagkakataon. Bigyan mo ng pagkakataon ang pamilyang ito na magtama. Para sa akin ba talaga ang mga luha mo? O para sa marangyang buhay na mawawala sa iyo? At ikaw, laging may plano para ubusin ang lahat sa akin. Ngayon ka lang marunong magmakaawa. Ngayon ka lang natakot. Noong panahong iyon, Nasa ospital ako, nawawalan ng anak. Ano ang ginagawa mo? Kinuha mo ang pera na pinaghirapan kong kitain at ginastos mo ng lahat. Tinawag mo akong isang makasarili, mapanirang babae. Inakala mo ba na darating ang araw na ito? Maghihiwalay talaga tayo, anuman ang mangyari. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyong lahat. Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima ka. Yung pangyayari noon, kasalanan mo yan dahil sa katangahan mo. Ito lang ay maliit mong paghihiganti. Ginagantihan mo kami dahil ginastos namin ang pera mo. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang pera mo. Tama. Tama si Chloe. Galit ka lang sa amin dahil ginastos namin ang pera mo. Kaya kahit anong dahilan, itinapon mo kami. Wala ka na bang konsensya? Ano naman kung gumastos ng konti ang pamilya? Ngayong mayaman ka na, minamaliit mo na kami. Ang sarili mong mahihirap na kamag-anak, wala ka na bang hiya? Ginastos ninyo ang pera niya at nawalan siya ng pagkakataong magkaanak. At kayo pa ang may ganang sisihin siya. at ikaw, Sarah, ikaw ang nangloko ng mahigit 100,000 piso para sa bakasyon, di ba? Anong karapatan mong tumayo dito at magsigaw? B. Tumahimik ka. Ano ba ang alam mo? Ate, Mila, tapos na ako. Mr. Brooks. Ayon sa utos ni Miss Vance at sa mga katotohanang inilahad, ang proseso ng diborsyo at pagpapaubaya sa kustodiya ng anak ay sinisimulan na ngayon. Kailangan ninyong lumisan sa bilang ito sa loob ng 3 araw. Ito ay ari-arian ni Miss Vance bago ang kasal. Kapag hindi sinunod, kami ay hihiling sa korte ng sapilitang pagpapaalis. Hindi ninyo ito magagawa. Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit. Hindi ako aalis. Ito ang tahanan ko. Ang tahanang tinitirhan ko mula pagkabata. Bakit ako aalis? Hindi ako pupunta kahit saan. Anong gagawin ninyo tungkol dito? Hayaan mong makita ng lahat kung gaano ka walang puso sa sarili mong anak. Sige, idemanda mo ako. Hayaan mong makita ng lahat kung paano mo pinahamak ang asawa mo at ang sarili mong anak hanggang sa mamatay. Chloe Brooks, gusto kong malaman mo na ang bahay na iyon ay palaging akin. Bawat piye na tinirahan mo, bawat ginhawa na tinamasa mo, ay pinaghirapan itong makasarili, mapanirang babae sa pamamagitan ng sarili kong dugo, pawis at luha. Gusto kong malasahan mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat ng suporta, nang maging wala ka talagang wala. Ati, Miller, umalis na tayo. Hindi ako makapaniwala na proud pa siyang palamunin. Nakakahiya talaga. Umalis na tayo. Wala namang mapapanood dito. Ang gulo talaga. Tatay, ano na ang gagawin natin ngayon? Ayaw na talaga niya sa atin. Ano ba ang ikinakabahala mo? Hindi pa naman nagsisimula ang kaso. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo o matatalo. Tama, hindi tayo dapat sumuko. Tatay, mapupunta sa iyo ang kalahati ng lahat ang pera, ang mga kotse, at ang bahay. Kahit hiwalayan ko siya. Hindi ba ako, si Richard Brooks, mabubuhay nang wala siya? Well, may magandang balita ako para sa iyo. Nakakuha lang ako ng investment. Malaki ang potensyal ng proyektong ito. Gagawa ako ng malaking comeback. At pagkatapos, pabubutihin ko ulit ang buhay ninyong dalawa. Talaga, Richard? Siyempre, sa kakayahan ko, ang pag-aalaga sa inyong dalawa ay napakadali lang. At ikaw, Chloe, hindi ko hahayaang may manggulo sa iyo. Tatay, mayroon din akong magandang balita para sa iyo. Natanggap ko na ang liham ng pagtanggap mula sa Jiangcheng University at isang full scholarship. Kahit wala siya, si Victoria Vance, kaya kong umasa sa sarili ko. Sino ba ang may pakialam sa maruming pera niya? Eksakto. Mr. Brooks, Miss Brooks, excuse me. Ito ang panghuling bill para sa handaan. Kasama ang bayad sa venue, bayad sa catering service, at ang bayad pinsala para sa antigong florerang porselana. Kabuuan ay 2,800,000 piso. Ano? Magbabayad ba kayo gamit ang card? Ano? 2,000,000 at 800,000 piso?
2,800,000 piso? Nagnanakaw ka ba? Paano naging ganito kamahal? Sigurado kayong hindi kayo nagkamali ng kalkula? Miss Brooks, narito ang detalyadong bill. Hindi ka naniniwala? Tingnan mo mismo, isa-isa. Richard, anong gagawin natin? 2,800,000 piso. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Wala akong ganoong halaga ng pera sa akin ngayon. Diyos ko, wala na tayo. Victoria, ang galing naman nito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang relong ito, 1,200,000 piso ang binayad ko dito. Gagamitin natin ito bilang panagot. Mayroon ka pa bang iba? Ano mang may halaga? Iabot mo para mabayaran ang utang. Yung pulseras, ngayon na. Dad, ibinigay ito sa akin ni Mom. Gusto ko ito. Tama na ang kalokohan. Gusto mong makulong? Ibigay mo sa akin. Iabot mo. Ngayon. Richard, kakabili ko lang ng bag na ito. Ilang beses ko palang nagamit. Ano sa tingin mo ito? Bibilhan kita ng bago mamaya. Iabot mo. Ngayon. Mr. Brooks, tunay ang mga gamit mo. Ang halaga nito ay halos sapat lang para sa bill ngayong araw. Pansamantala, naming kukunin ang mga ito. Sa loob ng 1 linggo, maaari mong tubusin ang mga ito kung nakapag-ipon ka ng sapat na pera. Kung hindi, amin itong itatapon ng naaayon. Victoria, kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo napunta sa ganito. Nawalan ako ng lahat ngayong araw. Inihiya mo ako. Hintayin mo lang. Gagawin kitang magsumamo at humingi ng awa sa akin. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayong araw. Miss Vance, bumalik na sa atin ang abogado. Pinaburan ka ng korte sa lahat ng kaso. At maipapatupad nila ito ngayon. Kailangan nang umalis ng asawa mo sa bahay. Maligayang bati, Miss Vance. Malaya ka na sa wakas. Pinili ko ang buhay na iyon. At pinipili kong iwanan ito. Ngunit ang diborsyong ito ay unang hakbang lamang sa plano ko. Unang hakbang lamang. Kaya, ano ang susunod na gagawin? Maghintay ka lang. Nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Richard, tungkol sa relasyon natin, paano kung malaman nila? Tandaan mo ito. Hindi nila dapat malaman, kailanman. Leo, susunduin kita mamaya. Anong ginagawa ninyong dalawa? Wala lang. Auntie Sarah mo ay napansing masakit ang balikat ng tatay mo. Hinihilot lang niya ako. Oo, napapagod na talaga ang tatay mo nitong mga nakaraang araw. Gusto ko lang siyang himasin. Bakit hindi pa handa ang hapunan? Nagugutom na ako. Karaniwan sa oras na ito. Handa na ang hapunan, Mom. Chloe, hindi ako magaling magluto. Karaniwan, nag-order lang ako ng pagkain. Paano kung mag-order na lang ulit tayo ng pagkain? Kalimutan ang pag-order. Isasama ko kayong lahat sa isang piging para ipagdiwang ang simula ng bagong buhay natin. Gusto kong pumunta sa pinuntahan natin noong nakaraan. Mr. Brooks, nagkita na naman tayo. Mr. Brooks. Aba, sino ba ito? Mr. Brooks. Sa ngalan ni Miss Vance, batay sa paunang pasya ng korte, kailangan mong lumipat ngayong araw. Ang ari-arian na ito. Narito ang mga legal na dokumento. Tingnan mo, may body camera kaming nagre-record ng buong proseso. Ngayon, hindi ka maaaring seryoso. At T. Miller, may pagkakamali ba? Ang bahay na ito ay ari-arian ng mag-asawa namin. May karapatan ako sa isang bahagi. Mr. Brooks, ibinapakita ng titulo ng ari-arian na ang ari-arian na ito ay buong binayaran ni Miss Vance bago ang kasal. Ito ay kanyang personal na ari-arian.
Hindi ako aalis kahit saan. Ito ang aking tahanan. Hindi ako aalis. Nasaan si Mama? Kunin mo si Mama rito. Ngayon din. Miss Brooks, huwag mong gambalain ang utos ng korte. Kung tatanggi kang lumisan, gagawa kami ng mga aksyong pagpapatupad. Ano ang gagawin nila? Seryoso ba silang pipilitin tayong matulog sa kalye? Richard, gumawa ka ng paraan. Bilisan mo. Papa, Mag-impake na tayo ng ating mga gamit. Salamat sa iyong kooperasyon, Mr. Brooks. Papa, Miss Vance, nabawi na ang bahay. Nakalagay na ang selyo ng pagpapatalsik. Magaling, Ate Miller. Richard Brooks, Chloe Brooks. Lahat ito ay gawa ninyo. Kayo ang may kagagawan nito. At may mas marami pang sorpresa na naghihintay sa inyo. Richard, makikipagkita ka sa mga investor na yun. Siguraduhing ibigay mo ang lahat. Ang buong pamilya ay umaasa sa iyo ngayon. Richard, Huwag kang mag-alala. Ang panukala ng proyekto na pinagsama-sama ko, walang mali dito. Tiyak na magtatagumpay ito. Kapag dumating na ang pondo, babangon tayong muli. Isasama ko talaga kayong lahat. Mamumuhay tayo ng maginhawa. At papahirin natin ang ngisi sa mukha ng taksil na si Victoria. Ama, saan ka pupunta? Kung aalis ka, paano kung umiyak si Leo mamaya? Chloe, ikaw ang ate. Alagaan mo ng mabuti si Leo. Kapag natapos na ni Ama ang kasunduan, ililibre ko kayong lahat ng masarap na pagkain. Bibili tayo ng bagong damit. Huwag mong gaguhin ito. Kayanin mo. Sana ay swertehin ka. Richard, baka dapat isama mo ako. Sabay na tayong pumunta. Mr. Henderson. Ginoong Henderson. Ito po ang panukala ng proyekto namin. Ang potensyal ng merkado dito ay napakalaki talaga. Ginoong Bennett, pasensya na po. Hindi muna kami mag-invest sa proyektong ito sa ngayon. Ginoong Henderson, baka hindi pa po kayo nakakapagmasid ng mabuti. Napakalaki ng tubo dito. Pakiusap, tingnan nyo lang po ng mas malapitan. Mr. Henderson, matagal na pong inalay ni Richard ang kanyang puso sa proyektong ito sa napakatagal na panahon. At hindi ba't nangako ka na mag-invest ka? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Sinabi kong hindi at ibig kong sabihin ay hindi. Pero bakit? Dapat may dahilan ka. May hindi ba kayo nasisiyahan? Maayos namin ang anumang problema. Tama po, Mr. Henderson. Nakikiusap ako, tingnan niyo po ulit, nakasalalay sa proyektong ito, ang buhay ng buong pamilya ko. Ang dahilan? Alam mo naman kung ano ang ginawa mo. Huwag kang magkunwaring tanga. Ginoong Henderson, anong ibig mong sabihin dyan? Ginoong Brooks, ano ang pinakamahalagang bagay sa negosyo? Integridad. Kung ang isang tao ay hindi kayang ayusin ang sariling pamilya na iniwan itong magulo at nagbabalak laban sa sariling asawa hanggang sa buto, paano ako magtitiwala sa iyo na pangasiwaan ang isang proyekto ng may integridad na seryoso mong ituturing ang pera ng mga investor? Mr. Henderson, ikaw, paano mo nalaman? Mr. Henderson, hoy, hindi mo pwedeng sabihin lang yan. Anong kinalaman ng negosyo sa pamilya? Siyempre meron. Ang pagpapatakbo ng negosyo ay parang pag-aayos ng pamilya.
Pareho silang nangangailangan ng mga pangunahing prinsipyo. Kung ikaw, Mr. Brooks, ay hindi man lang kayang tuparin ang pinakabatayang responsibilidad sa bahay, bakit ako maniniwala na matagumpay mong mapamamahalaan ang isang startup project? Mr. Henderson, magkaiba yan. Hindi mo pwedeng paghaluin ang personal kong buhay sa aking profesional na kakayahan. Nakita mo na ang panukala ng proyekto. Noong nag-usap tayo dati, parang interesado ka. Nagsisisi ka na ba? Binabawi mo na ba ang sinabi mo? Richard, talaga bang wala kang malay? Akala mo ba yung maliit na proyekto mo ang nakakuha ng atensyon ko noon? Akala mo ba ang nakita ko sa'yo ay ang kakayahan mo? Para sa isang lalaking hindi nagtrabaho ng mahigit isang dekada, bakit ko dapat paniwala ang kaya mong pamunuan ng isang proyekto? Hayaan mong maging diretsahan ako. Noon, ang tanging dahilan kung bakit ako nag-invest sa'yo ay dahil sa respeto kay Miss Vance. Yun lang. Ano? Ano ang kinalaman niya rito? Hindi mo pa rin nauunawaan, di ba? Tama na. Tapos na akong mag-aksaya ng hininga sa'yo. Umalis ka na. Hindi. Hindi ko ito tatanggapin. Ang babaeng yon, si Victoria, ano ba ang sinasabi niya sa'yo? Tama. Ako ang nagsabi sa kanya na hindi karapat-dapat ng kahit sentimong puhunan si Richard Brooks. Victoria Vance, ikaw naman. Walang puso kang babae. Masama ka. Ipinatigil mo ang mga card ko. Kinuha mo ang bahay ko. Inihiya mo ako sa harap ng lahat at hindi pa rin iyon sapat para sa iyo. Kahit ang huling pag-asa ko, pinuputol mo. Iyon na ba iyon? Hindi ka masisiyahan hanggat hindi ako patay? Ganoon ba? Victoria. Sige na, Victoria. Hindi mo magagawa ito sa akin. Ibinabalik ko lang ang nararapat sa akin. Gusto kong maintindihan mo. Kung wala ako, si Victoria Vance, wala ka. Ang mismong karapatang tumayo dito at makipag-usap sa akin ay limos mula sa aking katangahan noon, isang kawanggawa na ibinigay ko sa iyo. Naiintindihan mo ba? Kung hindi ako ang nag-alaga sa tahanan, hindi ka sana nasa kinaroroonan mo ngayon. Bawat sentimo na kinita mo ay galing sa akin. At ngayon, ako pa ang kalaban mo. Richard Brooks, iminumungkahi kong tipirin mo na lang ang iyong hininga. Mula sa wala itinayo ni Miss Vance ang kanyang imperyo. Nang itatag niya ang Vance Group, nasa bahay ka lang at nagpapahinga. At hindi ka pa rin nasiyahan. Sinubukan mo ang lahat ng paraan. Nakipagsabuatan ka pa sa mga ibang tao at patuloy na nagbabalak laban sa kanya. Miss Vance, hanggang ngayon, tiniis ka niya. Iyon na mismo ay maituturing na. Sobra-sobra na. Naiintindihan mo ba iyon? Vance Group. Kaya ikaw pala si Miss Vance mula sa Vance Group. Ano pa nga ba ang iniisip mo kung bakit ako nakatayo rito? At nakikinig sa kalokohan mo? Richard Brooks. Bulag ka talaga, tanga. Si Miss Vance ang namamahala sa isang malaking kumpanya. Kahit kaunting bagay lang na mahulog sa kanyang mga kamay ay sapat ng buhayin ka habang buhay. Ikaw? Ikaw pa ang sumira nito. Kanino ang sisi? Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Paano itong nangyari? Richard, hintayin mo ako. Miss Vance, magaling. Ang ganyang klaseng lalaki, sabi ko sa'yo, hindi karapat-dapat kahit isang segundo ng oras mo. Masyado kang mabait, Mr. Henderson. Salamat sa pakikisama. Wala yun. Siya ang may kasalanan. Miss Vance, kung may magagawa man ako para sa'yo sa hinaharap, sabihin mo lang. Si Richard ang gumawa nito sa sarili niya. Pero ang aking hangal na anak, kailan pa kaya siya matututo? Leo, tumahimik ka. Pwede ba? Tigilan mo yan. Hihinto ka ba? Sabi ko, tumahimik ka. Bingi ka ba o ano? Umalis ka sa harap ko. Anong nangyari sa'yo? Hindi naman kita masyadong hinawakan. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung di ka tumigil, papaluin kita.
tumahimik ka. Nanay, Chloe, sinaktan niya ako. Chloe, ano ba ang ginagawa mo? Bata lang si Leo. Paano mo siya napalo? Pinsan mo siya. Hindi ko siya sinaktan. Tinulak ko lang ng konti. Yun lang. Nadulas lang siya. Bakit ako ang sinisigawan mo? Kung matapang ka, sa nanay ko ka magalit? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makukulong dito sa basurang to. Richard, tingnan mo ang anak mo. tama na. Tigil. Pwede bang bigyan niyo ako ng konting katahimikan? Tatay, Dahil ba nabigo ang investment deal? Pasensya na. Bigo ako. Hindi ko dapat hiniwalayan ang nanay mo. Anong nangyayari? ano sa palagay mo ang nangyari? Yung baliw na babae, ang nanay mo. Sinira niya ang proyekto ng tatay mo. Nanay ko! Mama, Ano bang problema niya? Paano siya naging ganun kawalang puso? Tinawag siyang makasarili at mapanira. Hindi naman talaga mali yun. Oh, Papa. Ano naman kung isang deal lang ang natuluyan? Hindi naman yan katapusan ng mundo. Hindi natin pwedeng hayaan na hamakin niya tayo ng ganyan. Chloe, hindi mo naiintindihan. Hindi lang yan tungkol sa investment. Siya ay sinusubukan niyang sirain tayo. Papa, hindi ba't napagkasunduan natin? Na umasa sa sarili natin? Na maging self-sufficient? At magtagumpay para mapatunayan sa kanya? Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon? Chloe, madali para sa'yo ang sabihin yan. Pero ngayon, halos wala na tayong makain. Totoo yung problema. Anong self-sufficiency? Tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. Tumawag sa akin ngayon ang tanggapan ng admission ng paaralan. Sabi nila, ang scholarship at liham ng pagtanggap ay ayos na lahat. Pupunta ako bukas para pirmahan ang mga papeles at agad na mapupunta ang pera sa account. Scholarship? Isang full scholarship, tungkol naman sa pera. 300,000 piso iyon, isang bagsakan. 300,000 piso. Diyos ko. Chloe, ikaw ang swerte namin. Parang biyaya ng langit. Pero, ang perang ito ay scholarship mo. Para sa pag-aaral mo yan. Hindi namin pwedeng kunin ang pera mo. Tatay, anong sinasabi mo? Pamilya tayo. Ang akin ay akin din. Gamitin mo ang perang ito bilang puhunan sa proyekto mo. Naniniwala ako sa kakayahan mo, tatay, at babangon tayo muli sa lalong madaling panahon. Oh, honey. Nakikita mo ba iyan, Richard? Tingnan mo kung gaano ka-thoughtful ang anak natin. Kung gaano siya ka-considerate sa iyo. Milyon-milyong beses siyang mas mabuti kaysa kay Victoria na gustong sirain ka. Sa perang ito, makakahinga na tayo ng maluwag at makakapagsimula ulit. Hindi mo pwedeng biguin ang kabutihan ng anak mo. Ang buti-butihing anak ko, hindi sayang ang pagpapalaki ko sa iyo. Tama ka, hindi natin pwedeng hayaan ang masamang babaeng iyon na pagtawanan tayo. Kukunin ko ang perang ito at pagbubutihin ko ang bawat sentimo. Pangako ko sa iyo, sisiguraduhin kong mabubuhay tayong muli ng maayos. Tatay, naniniwala ako sa iyo. Alam kong kaya mo. Uy, Kumusta po, Miss Vance? Natanggap ko na lahat ng email na ipinadala mo. Sigurado ka bang gusto mong ikansela ang scholarship ng anak mo? oo. Kanselahin mo na. Pero, Miss Vance, anak mo pa rin siya kahit anong mangyari. Tungkol sa mga detalye, malinaw ko nang ipinaliwanag ang mga iyon sa email na ipinadala ko sa iyo. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat siya sa scholarship na ito? Sige, Miss Vance, naiintindihan ko. Alam ko na ang gagawin. Chloe Brooks, sana ay maintindihan mo na ito ay isang hadlang na dapat mong harapin sa iyong paglaki. Sino ang mag-aakala na ang isang kagaya ni Miss Vance na mabait ay magkakaroon ng isang walang utang na loob na anak? Nakakalungkot talaga. Director Davis, kumusta? Ako si Chloe Brooks.
Ito ang tatay ko at si Auntie Sarah. Director Davis, Director Davis? Tinawagan mo ako kahapon at sinabihan akong pumunta para pumirma ng liham ng kumpirmasyon ng scholarship ngayon. Gusto ko sanang itanong, pagkatapos kong pumirma, may idedeposito na ba agad ang pondo? Well, Miss Brooks, kakatanggap ko lang ng abiso mula sa itaas. Nakansela na ang iyong scholarship. Pero huwag kang mag-alala, mayroon ka pa ring liham ng pagtanggap. Makakapag-enroll ka pa rin ng normal. Umuwi ka muna ngayon. Sandali lang. Ang scholarship, paano nangyaring nakansela? Saglit lang. Bakit kinansela ang scholarship? Dapat may mali. Nagdesisyon kami pagkatapos ng investigasyon. Hindi ka lang talaga kwalipikado para sa scholarship na ito. Pwede ka nang umalis. Hindi ka kwalipikado. Dapat may mali ito. Top-notch ang mga grado ni Chloe. Paano siya hindi kwalipikado? Director Davis, hinihingi namin ang paliwanag. Huwag mo kaming basta-basta tatanggihan sa hindi kwalipikado. Ang pagtanggap ng scholarship ay hindi lang tungkol sa mga grado. Personal na karakter, background ng pamilya, at pagpapahalaga ay isinasaalang-alang. Kaya, batay sa aming investigasyon, ang estudyanteng si Chloe Brooks ay hindi umabot sa pamantayan ng kwalifikasyon. Ano ang problema sa karakter ko? Ano ang problema sa pamilya ko? Imbestigahan mo ako? Director Davis, ano ba ang nangyayari? Mabuti pang ipaliwanag mo ang sarili mo. Tama. Ano ang nagawa ng aming Chloe na mali? Nakatanggap kami ng maraming hindi kilalang reklamo. Sinasabi ng mga reklamo na si Chloe Brooks ay may malubhang problema sa paghawak ng mga relasyon sa pamilya at pagtrato sa kanyang mga magulang at nakatatanda. Sumasalungat ito sa buong layunin ng aming scholarship na ang layunin ay hubugin ang mga taong mapagpasalamat at disente. Malinaw na paninirang puri ito. Sino ang nag-ulat nito? Sino? Director Davis, seryoso ka bang kukuha ng ilang hindi kilalang reklamo at basta na lang bawiin ang scholarship ng anak ko? Hindi ba't medyo padalos-dalos iyon? May sarili kaming mga paraan upang patunayan ang mga bagay. Hindi ko ito binabanggit ng tahasan dahil sinusubukan kong bigyan kayo ng konting mukha. Nakuha mo? Alam ko. Siguro si Victoria. Ang babaeng iyon, si Victoria, nasa likod nito muli. Ginang, bantayan mo ang iyong pananalita. Ito ay desisyon ng paaralan, hindi desisyon ng isang individual. Sigurado ako na nasa likod niya ito. Siya ang gumawa nito. Wala akong pakialam. Tatay. Ano ang gagawin natin? Wala akong pakialam. Miss Brooks, huminahon ka. Paaralan ito. Huli na lahat. Kailangan nating panatilihing anonymous ang nagreklamo. Kung magpapatuloy kang magwala ng ganyan, kailangan kong pag-isipang muli ang pagbawi sa liham ng pagtanggap na iyon. Tatay! Director Davis, lagi namang top of the class ang anak ko. Alam yan ng lahat. Huwag naman po kayong maniwala agad sa isang panig lang. At itapon ang mahigit isang dekada ng pagsisikap niya. Patas ba yan? Director Davis, ang scholarship na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Patunay yan na karapat-dapat ako. Hindi niyo pwedeng basta kanselahin yan. Tama na. Tigilan ang pagdadahilan. Hayaan nyo, diretsahan na ako. Ang inyong ina mismo ang nagreklamo at tungkol sa mga paratang niya pagkatapos ng aming investigasyon. Na-verify namin ang bawat isa. Miss Brooks, kailangan mong tingnan mabuti ang sarili mo. Isipin mo ang mga ginawa mo sa sarili mong ina. Anong klaseng anak ang gumagawa niyan? Nagsisira ka ng pinggan? Nagbabantaan ng pagpapakamatay. Lahat para lang makakuha ng pera para sa pamilya ni Auntie Sarah. Ang tatay mo ay taon nang walang trabaho. Umaasa sa suporta ng inyong ina. Pero nagbabalak ka pang kunin ang pera niya. Hindi ba yan ang totoo? Nagpapakapagod ang inyong ina para buhayin ang pamilyang ito. Pero sa mga salita mo, naging masama at makasarili siya. Hindi ba yan ang totoo? Kailangan pa bang ipaliwanag? Kailangan bang ilantad ang maruming damit ng pamilya nyo dito mismo sa opisina ko? Sabihin mo nga, sa totoo lang, karapat-dapat ka ba sa scholarship na ito? Ang scholarship na ito ay para gantimpalaan ang mga estudyantong may mabuting ugali at mataas na grado at marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi para palakihin ang isang makasarili at walang utang na loob na paslit. Pero Mga pribadong usapin ng pamilya yan. At si Victoria ang nagsimula. Mayaman siya, pero kuripot at malupit.
Director Davis! Personal na atake yan. Paninirang puri yan. Ire-report kita. Gusto kong makausap ang principal. Magkakasabot kayong lahat para ako'y bulihin. Wala akong pakialam. Haharapin ko siya ng personal. Dito lang ako. Nandito ako. Anong gusto mong pag-usapan? Chairman. Alam kong ikaw yon. Bakit ba gusto mo akong sirain? Hanggang sa mamatay ako, saka ka lang masisiyahan? Chloe, hindi ba't nararapat lang yan sa'yo? Ang lakas ng loob mong ituro ang mukha ko at akusahan akong makasarili at mabagsik at nang sabihin mong hindi ako karapat-dapat maging ina mo, may naramdaman ka bang kahit kaunting konsensya? At isa pa, kinuha mo ang card na ibinigay ko at inaksaya ang pera. Nagsabuatan kayo ng tatay mo at ng napakaganda mong tita Sara, naghanap ng lahat ng paraan para ilipat ang pera ko sa kanyang walang kahon-kahong hukay. Naalala mo ba kahit minsan na ako ang ina mo? Ako! Nagkamali ako. Bata pa ako noon at tanga. Teka, nanay kita. Hindi mo ba ako mapapatawad? Kailangan mo bang gawin ito para makaganti? Patawarin ka? Chloe, binigyan kita ng mga pagkakataon. Pero ginawa ninyong kahinaan at kawalan ng kakayahan. Ang pagtitiis at kabaitan ko. Gayun pa man, hindi mo pwedeng basta-basta kanselahin ang scholarship ko. Chloe Brooks, sa tingin mo ba talagang pinaghirapan mo ang scholarship na ito ng mag-isa? Director Davis, ipaliwanag mo sa kanya. Ang scholarship ng paaralan ay itinatag ni Miss Victoria Vance, chairman ng Vance Group, noong nakaraang anibersaryo, na may $3 milyong na endowment. Ito ay partikular para sa paggantimpala at pagsuporta sa mga bagong estudyanteng mahusay sa ugali at akademya at may pagpapahalaga. Miss Vance bilang tanging donor at tagapagtatag ng parangal. Tungkol sa mga huling tatanggap ay may panghuling rekomendasyon at pag-apruba. Sa madaling salita, Chloe Brooks, natanggap mo ang scholarship na ito dahil inaprubahan ito ni Miss Vance. Ngayon, si Miss Vance ay gustong bawiin ang iyong scholarship. Bilang paaralan, dapat nating igalang ang kagustuhan ng donor. Malinaw na ba ito sa lahat ngayon? Ang nanay ko ang chairman ng Vance Group. Paano mo hindi pa alam yan hanggang ngayon? Chairman ng Vance Group. Isang scholarship na 3 milyong piso. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ha? Kahapon ko lang nalaman. Lahat ng kaklase ko, puro ang sasabihin ay kung gaano kagaling ang Vance Group. Tapos yung 300,000 ko. 3 milyon. Ikaw talaga, nagpunta ka pa't nagtatag ng bagong scholarship. Nababaliw ka na ba? May 3 milyong piso ka at ibibigay mo pa sa mga estranghero kaysa tulungan ang sarili mong pamilya. Victoria, kung hindi sinabi sa akin ni Mr. Henderson kahapon, hindi ko pa rin malalaman na ikaw pala ang chairman ng Vance Group. Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo ako ginawang tanga ng mahigit 10 taon? Ano ba ang plano mo? Ano bang magiging pagkakaiba? Kung sinabi ko sa iyo, magpapakabait ka lang ba bilang isang mabuting asawa't ina? Titigil ka ba sa pagbabalak na makuha ang pera ko? Masasatisfy ka ba at titigil sa paghihingi ng higit pa? Chloe, kailangan mong maintindihan. Ang tanging dahilan kung bakit ka nakakuha ng scholarship ay dahil ikaw ay anak ni Victoria Vance. Ako ang naghanda ng daang ito para sa iyo. Ako pa ang gumawa ng award na ito. Gusto kong gamitin ito para magbigay sa iyo ng motibasyon. Pero ikaw, ano ang ginawa mo? Nanay, nagkamali ako. Ayaw ko na ng scholarship. Patawarin mo ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Magpapakabait na ako mula ngayon, pangako. Babawi ako sa iyo. Chloe, may mga daan, kapag nagkamali ka ng liko, wala nang pag-uurungan. Mula ngayon, mag-isa ka na. Ikaw na ang bahalang mag-isip. Miss Vance, para lang malaman mo, sa nakalipas na 2 buwan, si Mr. Brooks ay sumubok sa ilang maliliit na negosyo pero lahat ay nabigo. Ngayon, napilitan siyang magbenta sa isang maliit na kumpanya. Bahagya na lang nakakaraos. Si Miss Sarah Parker ay bumalik sa kanilang probinsya kasama ang anak. Si Miss Brooks naman ay nagtatrabaho part-time habang nag-aaral. Nag-apply siya ng student loan. Hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa kanyang ama o kay Tita Sarah. Narito ang detalyadong ulat. Magaling. Miss Vance. Ang gulat mo naman.
Anong nagmamadali? Miss Vance, galing ako sa universidad para sa negosyo. At hulaan mo kung sino ang nakita ko. Sino? Ang anak mo, si Chloe. Nagtatrabaho siya part-time sa library. Nag-aayos ng mga libro. Pinanood ko siya ng malayo sandali. Tahimik at nakatuon siya sa trabaho. Kahit kausapin ang mga kaklase, napakarespetuoso niya. Kumpara sa dati niyang ugali na spoiled na mayaman, parang ibang tao na siya. Mukhang natuto na siya sa wakas. Talagang nag-mature na siya. Miss Vance, sapat na ang hirap na dinanas niya. At alam niyang nagkamali siya. Malaki na ang pagbabago niya. Tingnan mo, kailan mo siya bibigyan ng pagkakataong bumalik? Pagkatapos ng lahat, siya naman ang sarili mong anak. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang kayong hindi magkikilala, di ba? Huwag magmadali. Nagpapakabait siya ngayon dahil nasaktan siya. Natuto na siyang matakot ngayon. Mabuti. Kailangan yan sa paglaki niya. Pero ang tunay na pagising ay hindi tungkol sa pag-aaral na magpakumbaba. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano itaas ang iyong ulo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige, babalik na ako sa trabaho ko.